Isang taon na ngayon mula nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ang kaanak ng mga biktima ng drug war nagdaos ng misa para sa mga nasawi. Para sa detalye magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Mon? Yes, Cheryl, sama-samang nanalangin habang nananawagan ng hustisya ang kaanak ng mga nasawi sa war on drugs isang taon matapos maaresto at dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa harap ng simbahan, naglagay ang mga naulila ng naiwang tsinelas at yapak ng paa ng mga biktima. Nagsindi rin sila ng kandila at nag-alay ng mga bulaklak. Simbolo raw ito ng patuloy na pagdamay ng mga kaanak na naririto pa sa lupa habang sinusulong ang hustisya sa mga namayapa dulot ng madugong war on drugs. Matapos ito, nag-alay din sila ng misa. Git ni Father Flavie Villanueva na kasamang umaagapay sa mga pamilya ng biktima, mahalaga ang patuloy na pag-alala sa mga nangyari sa biktima. Ito raw kasi ang mabisang paraan ng tunay na paghilom at sa pag-asang tuluyang mapanagot si dating Pangulong Duterte at iba pang sangkot sa sinasabing EJK. Git ni Father Villanueva, ang daang-daang pangalan at larawan ng mga nasawi sa drug war ang patunay na may nangyaring ang pagpatay. Sa kabila nito, nanindigan naman ang Malacanang na hindi na babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court matapos tayong kumalas sa ICC sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Hindi nagbabago yung stance ng Pangulo. Hindi pa rin po tayo ngayon magre-rejoin sa ICC. Bakit daw po? Ano sabi ni Presidente? Yan lang ang binitawan sa akin na salita ng Pangulo. Cheryl, kabahagi ng ginawang programa dito sa mga naulila nga na mga nabiktima ng drug war ay yung pag-turnover ng mga labi o yung mga abo, particularly ng mga inexhume at inexamine na mga sinasabing biktima nga ng EJK. At ito'y tinurn over sa mga kaanak at sandali muna nila itong magiging bahagi muna ng kanilang mga bahay bago i-turn over ulit sa dambana ng paghilom sa Maylaloma Cemetery kung saan mahigit 100 na ang naroon na mga labi. Patuloy kasi ang ginagawang pag-examine ngayon ng mga labi ng sinasabing ang mga victims ng drug war ni Dr. Raquel Fortun na maaaring magamit yung mga resulta ng investigasyon nito sa gagawin naman na ebidensya ng prosekusyon sakaling matuloy ang paglilitis sa ICC. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.